resulta ng matches kahapon sa Paco Arena, kung saan dinomina ng AFP Lady Gunnar, PNP Lady Patrollers at Comelec Suffragettes ang kanilang laban kahapon. Sa unang game, pinatunayan ng AFP Lady Gunnar ang puso ng back-to-back champions, kaya hindi na nila hinayaang makaporma pa ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Dahil sa solid attacks and blockings, nakuha nila ang game sa score na 19-25, 22-25 at 16-25. Today's game po is really parang naging representation ng lahat ng paghihirap namin during practice. Sabi nga namin, every game laging give justice to practice. So ngayon po, na-apply po namin yung lahat ng tinuro ng coach, yung mga strategy, at nagkaroon po ng magandang rotation at saka distribution ng bola. I also believe na mas naging confident, lalo na yung mga bago sa team. So kaya mas naging maganda yung resulta ng game. Matapos mabigo kahapon, dagdag pagpupursigi pa sa training ang nais ng PhilHealth Team Captain na si Karen Texon. Meron pa po talagang ilalabas pa. Kailangan lang po namin hanapin yung puso na dapat po talagang kami ay maglaro na mabuti at ibigay namin aming best. Kaya yun po, talagang kailangan ng buong team ang dedication, determination, and motivation to win. That good serve, set up job, and that'll score. Pagdating sa second game, isang dominating performance ang ipinamalas ng PNP Lady Patrollers na bumuwag sa momentum ng NHA Home Masters. Lumamang ang Lady Patrollers sa attacks, blockings at service aces na pinagbidahan ni Mila Flor Ronquillo na mayroong 13 points sa match mula sa 7 attacks at 6 na service aces. Ano po yung mga pagkukulang namin nung first round po, mas sisipagan po namin, lalong-lalo na ngayon sa second round po na importante po na mapanatili po yung rank namin po ngayon na number 2 po. Natapos sa scores na 25-13, 25-20 at 25-9 ang match ng PNP at NHA, kung saan balik pagpapalakas ang Home Masters para sa susunod nilang match schedule ayon kay Team Captain Madeleine Ray Martin. Sa ngayon medyo nasa mababang moral pa kasi kami sa ngayon. Nagkakaroon kasi ng konting problema sa mga regarding sa trabaho, syempre. So siguro pagdating mga after ilang games pa, baka mabalik ulit namin yung mga laro namin within the last 2 games namin ng first one. Sa third game, pinatunayan ng Comelec Suffragettes ang kanilang husay sa liga matapos talunin ang DFA Emissaries, securing their 10th victory sa season. Gumawa ang player of the game na si Sandra De Los Santos ng 23 points, kasama rito ang 16 attack points, 3 block points at 4 service aces. Natapos ang game sa score na 19-25, 17-25 at 19-25. In-enjoy lang po namin yung game po namin sa loob ng court, tsaka tiwala kami sa receive at sa mga lalong-lalo na po sa coaches po. Yung kung ano po yung sabihin po nila sa amin, yun lang po yung ginagawa namin para po ma-distribute po namin ng maayos yung panalo po. Sa kabila ng pagkabigo, naniniwala ang team captain ng DFA Emissaries na si Alexandra May Tangayan na may ibubuga pang galing ang kanilang team para sa susunod na games nila this season. Medyo disappointed kasi hindi naman talaga ganun yung laro namin. And alam ko actually na kaya naman ng team. Kaya lang yun nga, nagkaroon lang ng problem, miscommunications, saka nawala lang talaga sa momentum. Yun yung main problem.
Volleyball fans, muli tayong magkita-kita live sa Paco Arena sa susunod na linggo, May 4, para sa exciting na laban sa UNTV Volleyball League Season 3. Maghaharap sa Game 1 ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes. Kasunod ang NCMH Wellness Warriors laban sa AFP Lady Gunners sa Game 2. At NHA Home Masters kontra BFP Lady Firefighters sa Game 3. Maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Nerasina, humahataw sa balita ngayon.